Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong The Value of Spiritual Sacrifice. Hango po ito sa Romans chapter 12, verse 1. Samahan po ninyo ako na basahin ang ating talata. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay ganito: Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Naniniwala po tayo mga kapatid na the Lord desires spiritual sacrifice because spiritual sacrifice is valuable in His eyes. Yan po ang katotohanan. At ang pagsasakripisyo, pagkakaloob ng ating mga buhay sa Diyos bilang sakripisyo ay karapat dapat nating pagsamba. Ito daw ang totoo at karapat dapat na pagsamba. Sa Biblia, meron pong tinatawag na ehemplo or example of generous giving. At ang binanggit po rito ni Apostol Pablo ay ang mga taga-Macedonia. Matatagpuan po natin ito sa 2 Corinthians chapter 8, 1-6. Samahan niyo po akong basahin ang talata. Sa Biblia, ang sabi po sa 2 Corinthians 8:1-6, And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian church. Ang sabi ni Pablo diyan, gusto kong makita ninyo mga kapatid, ang biyaya na ginawa ng Diyos sa mga kapatiran natin sa iglesia sa Macedonia. Sa gitna ika ng matinding trial at ng mga pagsubok, sa matinding kahirapan, meron silang ginawa. Ang sabi po dyan, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Sa verse 3, ang sabi ni Pablo, For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Ito po mga kapatid ay paglalarawan ng isang napakagandang example ng simbahan. Ito pong iglesyang ito sa Macedonia ay hindi mayaman na simbahan. Ang simbahan pong ito ay nasa extreme poverty. Pag sinabing poverty, kahirapan po yun. Pero kapag isinuwing mo pa yung pendulum doon sa extreme, ibig sabihin, hindi lang mahirap, sobrang hirap nito, mga insan. Hindi po ito basta mahirap, sobrang hirap. At ito po mga kapatid na iglesyang ito sa Macedonia ay dumadanas ng matinding mga trials. Sa gitna sila, in the midst of a very severe trial. Pero sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng severe trials na meron sila, ang sabi ni Pablo, they are overflowing with generosity. Yung kanilang buhay, ang simbahang ito, sa kabila ng kahirapan, nakikiusap pa sa verse 4. They urgently pleaded with the apostles na tanggapin ninyo ang aming kaloob. Siguro hindi ito kalakihan, hindi ito karamihan. Kasi how easy for us to give something kapag marami tayo nito eh. Ang dali nating ibigay kapag meron tayong dalawang bagay na hindi na natin nagagamit yung isa, binibigay na natin ito.
Madali yun at hindi sacrifice ang tawag doon. Kapag dalawa baboy mo, ibinigay mo yung isang baboy, hindi iyon sakripisyo because you also have one pig left for you and for your disposal. Pero dito ay pinakikita yung magandang halimbawa ng sakripisyo kasi nasa kahirapan sila, extreme poverty, nasa gitna ng severe trial, but in spite of that situation, they urge the disciples, receive our offering. Tanggapin ninyo ang aming mga kaloob. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo they exceeded our expectations. Hindi namin inaasahan na magagawa nila yun. Iba mga kapatid, kung leader ka ng church, tapos inaasahan mo na merong kakayahan itong mga taong ito na makapagkaloob, and yet hindi sila nagkaloob, di ba nagiging sense of disappointment yon? Kung ikaw ang Diyos, alam mo na yung mga anak mo kayang mag-provide dahil pinagpapala mo ito, pero hindi nag-provide, di ba disappointment yon? Pero yung mga anak mo na alam mong sapat lang, yung mga anak mo na hindi naman enough yung bagay na meron sila, and yet they sacrificially give whatever they had. Di ba it will exceed your expectations also? Ngayon ang tanong dyan ang malaking tanong, bakit ito nagagawa ng mga taga Macedonia na hindi nagagawa ng ibang church? Mga kapatid, don't get me wrong, I am not preaching this because of money. Because there is a lack of money for the church. Because there is a lack of money for the mission work here in Canada. No. Alam niyo po mga kapatid, kung merong isang bagay na hindi ko natutunan, yung manghingi. Hindi ko natutunan yung manghingi at ipanghingi ang gawain ng Panginoon. Dahil every time na gagawin nyo ng pastor, every time na gagawin nyo ng sino mang preacher na ipanghihingi ang gawain ng Panginoon, parang ipinagpapalimos ng mga pastor ang Diyos. Which is, sino tayo para kumatawan sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay para siya ipanghingi? Hindi po trabaho ng pastor ang bagay na yan. Ang trabaho ng pastor ay magturo lang ng tamang prinsipyo, magturo sa mga miyembro kung anong dapat pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. At naniniwala po ako, hindi kailanman pagkukulangin ng Diyos ang kanyang ministeryo kasi ministeryo naman niya ito. Manggagawa lang tayo sa ministeryo ng Diyos. Kaya, I seldom preach about giving. I seldom preach about money. Ano po? At sa umaga pong ito, the purpose of this preaching is not to ask for your money, but to encourage you to practice ano po, sa ating mga buhay yung tinatawag na spiritual sacrifice. At ano po ang naging kamanghamanghang ginagawa ng mga taga-Macedonia rito? Ini-highlight ko po dyan. Bakit nila nagagawa yon in spite of the extreme poverty, in spite of the severe trial ay nakapagkakaloob sila? Ang sabi ni Paul dyan sa verse 5, and they exceeded our expectations, they gave themselves first. Ano po? Of all. They gave themselves first of all, kanino? To the Lord. And then, by the will of God, also gave themselves to us. So, yun pala ang sikreto. Kaya pala itong mga taga-Macedonia ay naging matulungin, generous sa pagbibigay sa mga alagad in spite of their difficult situations, because they first gave themselves to the Lord. Yun ang sikreto. Ano po? Ngayon, sa umaga pong ito po yung unang tanong. Ikaw kapatid na nakikinig sa akin, ikaw na Kristiyano for so many years, ikaw na mananampalataya, no, let us not just look at the money or monetary or material things of life. Let us look at our life, no, in the light of the question, what type of sacrifices are we offering up to the Lord Jesus?
Sa pagiging mananampalataya natin na mahabang panahon, anong uri na ng sakripisyo ang naipagkaloob natin sa Panginoong Hesukristo? So ano ba ang definition ng sacrifice? Let us first, yung mga sanay sa tinig ng pag-asa, kapag may topic tayong dinidiscuss, inuuna natin lagi ang definition nito. So ang definition of sacrifice is to suffer the loss of something, give something up, a surrender of something for the sake of something else, or yung biblical or spiritual na meaning nito ay offering to God something precious. Ang tawag doon ay sacrifice. Sa bawat pagkakataon ng buhay natin, saksi naman tayo sa maraming mga pagsasakripisyo. Nagiging saksi tayo sa sakripisyo ng mga taong malapit sa atin. Halimbawa na lang ang ating mga magulang, lalo na yung lumaki sa mga pamilyang mahirap, sa mga pamilyang kailangan kumayod talaga ang mga magulang, yung minsan yung gabi ginagawang araw, para lamang po maghanap buhay at magkaroon ng pantugon sa pangangailangan ng pamilya. Sakripisyo ng mga magulang na kailangang iwanan ng kanilang mga anak upang mangibang bayan para magtrabaho. Hindi po madali yun. Napakahirap na sakripisyo yun. Naiiwanan mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak, mangibang bayan, kay babae, kay lalaki. Totoo po na malaking sakripisyo yun. At minsan nga po, kahit hindi nasusuklian yung mga sacrifices na yon, no, napakapalad ng mga magulang na sa kabila ng mahabang panahon ng kanilang pangingibang bayan, pagsasakripisyo sa abroad, pagbalik nila sa Pilipinas, masusumpungan nila na maganda ang naging bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Nakapagtapos yung mga anak, nakapagpundar ng kapirasong bahay at lupa, may sasakyan at maayos ang buhay. So, napakagandang bunga yon ng sacrifices. Pero, hindi lahat ganon. Na minsan, hindi naman nasusuklian talaga yung mga sacrifices at hindi nasusuklian yung mga ginawang pagpapagal. Pero, yun po ang meaning ng sacrifice. Offering something, no, to suffer the loss of something, or give something up, or surrender of something for the sake of something. No? Mga kapatid, saglit tayong mag-isip. Kung ano man yung kalagayan ng ating mga buhay ngayon, aminin man natin o hindi, kaya tayo narariyan ngayon, ay dahil may naunang nagsakripisyo para sa atin. Whatever you are experiencing today, anumang konting kaginhawahan o kagandahan ng buhay na meron ka ngayon, o kalagayan ng iyong buhay espiritual, o paglago sa iyong pananampalataya at pagiging matured spiritually, wag mong kakalimutan na merong mga nagsakripisyo para sa iyo, kaya ka nandyan ngayon. Whether physically or spiritually, tandaan natin, may naunang nagsakripisyo. Now, again the question is, what types of sacrifices does the Lord commend for your life right now? Ano ang bagay na pwedeng sabihin ng Diyos sa iyo, anak, salamat sa iyong sakripisyo? Sa umagang ito, atin pong pag-aaralan yung tinatawag na value of spiritual sacrifice. At paano ba sinusukat ito? Paano ba sinusukat yung mga pagsasakripisyo? Tingnan po natin ayon sa ilang halimbawa na atin pong pag-aaralan kasi po napakahalaga nito. Meron pong mga bagay na ginagawa natin para sa ating mga buhay na akala natin ay nakapagbibigay lugod sa Diyos, nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya kasi hindi naman mukhang masama. Mukhang meron ngang marubdob na pagsasakripisyo kung titingnan ng maraming mga tao. Pero alam nyo, hindi lahat ng ginagawa natin, kahit na gano'n nga minsan kanobol ang mga bagay na ito, pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ito magiging kaluguran sa Kanya. Kaya even our sacrifices, para hindi masayang, ay kailangang maintindihan natin, ano ba ang pinapahalagahan ng Diyos na uri ng pagsasakripisyo?
So, the value of spiritual sacrifice can be measured in different ways. Ano po? Unahin po natin una. Sabi po, worthless sacrifices. There are what we call worthless sacrifices. Pag sinabing pagsasakripisyo, di ba, sasabihin natin, sakripisyo na nga yan eh. Hindi na nga madali yan eh. Meron din palang walang kabuluhang pagsasakripisyo. At alam niyo po, sabi po dyan sa ating first point na bibigyang emphasis, may mga sacrifices na walang value sa mata ng Panginoon. Kailan nagiging walang value sa mata ng Panginoon ang isang pagsasakripisyo? Ano bang required sa sacrifices? A. Sacrifices must be the sacrifice which the Lord has required. Our sacrifices must be done in accordance to the requirements of the Lord. It must be in accordance to the commandment of the Lord and not based on human initiative. It must be approached in the manner in which He wants to be approached. Tandaan ninyo, anumang pagkakaloob, anumang pagsasakripisyo, kailangan ito ay bunga ng kahingian ng Diyos at hindi lang mula sa kagustuhan ng bawat isa sa atin. Alam niyo po ba na pati sa paghahandog, may requirements ang Diyos? Naalala niyo naman po siguro ang kauna-unahang paghahandog sa Biblia. Let us try to consider that example first. Sa Bible merong naghandog kauna-unahan at ito po ay ang magkapatid na si Abel at si Cain. Ano po ang sinasabi ng Genesis chapter 4? Si Cain, nag-offer din siya. At ang sabi po sa Bible, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Verse 4, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? Dito po sa susunod na verse, sa verse 7, magkakaroon tayo ng clue kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang kaloob ni Cain. At bakit tinanggap ng Diyos ang kaloob ni Abel? Ang sabi po sa verse 7, kasi there was no mention of anything. There was no mention na pangit yung kaloob ni Cain, katulad ng itinuturo ng ibang mga pastor, na yun daw handog ni Cain ay tira-tira, yun daw handog ni Cain ay hindi sariwa, bunga lang ng mga yung bunga ng kanyang mga pananim na hindi espesyal. Espekulasyon lang yun ng mga pastor. Bakit hindi naging katanggap-tanggap? Mababasa po natin, reading between the lines, in verse 7, makikita natin ang reason kung bakit hindi ito tinanggap ng Diyos. At sa Diyos nang galing ito. Ang sabi po ng Diyos kay Cain, if you do what is right, will you not be accepted? Kung ang ginagawa mo ay tama, hindi ba yan tatanggapin? But if you do not do what is right, kung hindi tama ang iyong ginagawa, anong sabi? Sin is crouching at your door. Yung kasalanan ay hahabulin ka nito. It will manifest in your life. Makikita sa buhay mo ang bunga ng iyong kasalanan. Paano ko tatanggapin ang mga bagay na iyong ginagawa? And sin will desires to have you, but you must rule over it. Ang resulta po niyan, mababasa nyo sa Genesis 4 verse 8. Sa verse 8, mababasa nyo kung ano ang nangyari dyan. Kung ano ang laman ng puso ni Cain. Kung ano ang motibo ni Cain.
kung ano ang katotohanan ng kanyang buhay, na sa kabila ng siya nagsasakripisyo rin naman, na sa kabila ng siya naghahanap buhay din naman, namumuhay ng akala ng mundo ay normal, nagbibigay din naman sa Diyos ng kanyang kaloob bilang paraan ng kanyang pagiging relihiyoso. Pero ano sabi ng Diyos? Kung ang ginagawa mo, Abel, ay matuwid, sinong hindi tatanggap niyan? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Kaya kung kayo po'y palabasan ng Bible, mababasa niyo po Genesis chapter 4 verse 8. Ano po ang sumunod na pangyayari? Niyakag ni Cain si Abel sa field. Let us go to the field. Ayon sa verse 8. At doon po, pinatay ni Cain si Abel. So, alam na this. Alam na ang reason kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang kaloob ni Cain. At ito po ang pakinggan nyo. Ito po ang dapat ninyong maunawaan. Pag kayo'y kaaway ng Diyos, kapag wala kayong relasyon sa Diyos, kapag kayo'y hindi mananampalataya sa Diyos, kahit na anong uri ng pagsasakripisyong gawin ninyo, mukhang may pakinabang sa paningin ng tao, pero kailanman ang pagsasakripisyong ito ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. It has no value in the eyes of the Lord. The offering and sacrifices of the wicked, the offering and sacrifices of the non-believer will be of no value in the eyes of the Lord. That is the first principle. Must be the sacrifice which the Lord had required or has required, and not based on human initiative. Tandaan po ninyo, yung tunay na mananampalataya, yung tunay na anak ng Diyos, gagawin ng lahat ng pagsasakripisyo, hindi para sa anumapamang bagay, kundi para sa kaluguran ng kanyang Diyos. Amen? Po. Kaya, tingnan po natin ano sabi ng Hebrews 11:4. Sabi po diyan, by faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Because it was offered by faith. Po. Numbers chapter 3 verse 4, may dalawang magkapatid, si Nadab at si Abihu. Now, remember the judgment against the son of Aaron? Mga anak ni Aaron niya, si Nadab and Abihu, who offered strange fire. Sabi sa Bible, Nadab and Abihu, however, died before the Lord when they made an offering with unauthorized fire before Him in the desert of Sinai. They had no sons, so Eleazar and Ithamar served as priests during the lifetime of their father, Aaron. Mababasa po natin yan. At ano po ang sabi ng Proverbs 15:8? The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Kaya yung pagsasakripisyo, yung paghahandog ng mga hindi tunay na mananampalataya, walang silbi kahit gaano kalaki, walang silbi kahit gaano karami, walang silbi kahit gaano kabigat ang sakripisyong ito. Amen? Dahil napakahalaga sa Diyos na ang sakripisyo na gagawin ng kanyang mga anak ay ginagawa dahil may relasyon sila sa Diyos. The sacrifice must be which the Lord has required and commanded, and it should not based on human initiative. Mga kapatid, kumusta po yung mga ginagawa nating sakripisyo? I'm not referring sacrifices for our children, for our family, for anybody. Well, I would like to commend people doing sacrifices. Taas po ang kamay ko sa inyo. Mga magulang na talagang nagbubuhis ng buhay para sa mga anak. Mga ina na talaga namang kayo dito, kayo doon, umaga, tanghali, hanggang gabi. Yung gabi gagawin pang araw para lang sa kanyang mga anak. Taas po ang kamay ko sa inyo. Pero right now, ang pinag-uusapan natin, sakripisyo para sa Diyos. Anong mga bagay ang ginagawa natin para sa Diyos? Hindi bunga ng human effort, kundi ito ay ang sakripisyong nais ng Diyos ayon sa kanyang mga utos. Now, pastor, paano ko ba malalaman kung nagiging kaluguran sa Diyos ang aking sakripisyo?
It must be, second, associated with obedience and faith. That is number 2. Our sacrifices must be associated with obedience and faith in God's Word rather than rebellion and rejection of God's Word. Huwag na po kayong magbibigay kung masama ang inyong loob. Ito po, tandaan ninyo. Sa pagbibigay at pagkakaloob, lalo na't pagdating sa gawain ng Panginoon, huwag na huwag ninyong susubukang magbigay ng hindi ayon doon sa kagustuhan ng Diyos. Sabi po ng 1 Samuel chapter 15, ito po ay kasaysayan na po ni Haring Saul nang nirebuke siya ni Samuel. Samuel rebuked King Saul for his failure to totally obey. Ano po? Sabi po dyan, has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams, for rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Yan po ang sabi. You cannot try to compensate for some level of disobedience by offering some type of sacrifice or spiritual service. Minsan to ginagawa natin eh. Yung ginagawa nating mga paglabag, yung ginagawa nating pagsuway sa Diyos, yung ginagawa nating kasalanan sa Kanyang harapan, i-compensate natin ng ano? Ng pagkakaloob. I-compensate natin ng offering. Nakala natin may epekto ito. Nakala natin may tulong ito. Pero ano sabi ng Diyos? Wala itong silbi. Kaya nga po nagkaroon ng mga reformers eh. Kasi ito ang turo ng Romano Katoliko. This is the teaching of the Roman Catholic Church. Na kapag ikaw'y nagkasala sa Diyos, mag-offer ka lang ng indulgence. Magbigay ka lang sa simbahan. At yung kasalanan ginawa mo, patatawarin. At itong kulturang ito, itong tradisyon na ito, kahit sa mga mananampalataya na, akala nila may bearing ito. Pag nakagawa ng kasalanan sa Diyos, pupunta sa simbahan, mag-offering, gagawa ng kabutihan, magbibigay sa ganito, magbibigay sa ganon. Tandaan ninyo, you cannot try to compensate for some level of disobedience by offering some type of sacrifice or spiritual service. Because our sacrifices must be associated with obedience and faith. Amen? Attitude of reverence and fear of the Lord with respect to our sacrifice is needed. That is necessary. Tingnan nyo ang sinasabi ng Psalms 51:16-17. Ano sabi diyan? For you do not delight in sacrifice. Sabi ng salmista, hindi ka natutuwa sa mga sakripisyo. Otherwise, I would give it. Kung ikaw ay natutuwa sa sacrifice, bibigyan na lang kita. Pero ano sabi ng salmista? You are not pleased with burnt offering. Pero ano kinalulugdan ng Diyos na klase ng pagsasakripisyo? Sorry po. Ang sabi po dyan, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Alam ng salmista na hindi natutuwa ang Diyos sa sakripisyo o sa mga kaloob na susunugin. Pero may sakripisyong kinalulugdan ng Diyos. Ano daw yun? A broken spirit, a broken and contrite heart, hindi yan kailanman natatanggihan ng Diyos. Kaya yung pagsasakripisyo dapat associated with obedience and faith in God. Amen? Proverbs 21, ano po sabi? Yan po, ritual without genuine repentance is useless. Anumang ritual, anumang handog, anumang pagkakaloob, anumang sacrifices, without genuine repentance,
lahat yan ay walang kabuluhan. Proverbs 21:3, to do righteousness and justice is desired by the Lord rather than sacrifice. Yung kaloob ka nga ng kaloob, dami mo namang kasalanan. Bigay ka nga ng bigay, hindi naman matuwid ang iyong puso sa harapan ng Diyos. Wala rin itong kabuluhan. Amen? So, sacrifices must be associated with obedience. And it must be done in faith in God's Word. Third, letter C, it must be sincere and from the heart. Not hypocritical. Yun daw pong sacrifice must be from the heart. And it must not be hypocritical. Ito po ang sinasabi ng Isaiah 29:13. Sabi po dyan, because these people draw near with their words and honor me with their lips service, but they remove their heart far from me, and their reverence for me consists of tradition learned by rote. Yan ang sabi ni Isaias Ang mga taong ito, lumalapit sila sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ng kanilang mga salita. Ino-honor nila ako ng kanilang mga labi. Pero yung puso naman nila malayo sa akin. Yan po ang sabi. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, galit na galit siya sa mga Pariseo at Eskriba. Ito ang sabi niya sa Matthew 15:7. Ano sabi niya? Sa Matthew 15:7, 3-7, Matthew 15, 3-7, sumagot si Jesus, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Yan yung sinasabi po dun sa Isaiah 29:13, na ang mga tao, yung kanilang reverence for God consists of tradition. At ang sabi naman ni Jesus, why do you break the command of God for the sake of your tradition? Naging mas mahalaga pa sa kanila yung nakasanayan, yung tradisyon, kesa sa totoong pagsunod sa Diyos. Oo, nakasanayan nilang i-honor ang Diyos with their lips. Nakasanayan nilang lumapit sa Diyos with their words. Pero ano sabi sa verse 4? For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. Ayun na naman. Pinalitan ninyo ang utos ng Diyos, pinalitan nyo ng ibang tradisyon. Kaya sa verse 7, ang sabi ng Panginoon, sa mga eskriba, sa mga Pariseo, mga ipokrito kayo. Tama si Isaias when he prophesied about you. At yung prophecy na yun ni Isaias, yun nga po yung nasa Isaiah 29:13, na ang mga tao lalapit sa akin with their words, i-honor ako with their lips, pero ang kanilang mga pamumuhay consists of tradition and not my commandment. You hypocrites. Kaya mga kapatid, yung anumang gagawin natin para sa Diyos, anumang pagsasakripisyo ang ginagawa natin, pagkanta, pagsayaw, pagpupuri, lahat ng ginagawa natin must be sincere from the heart, not hypocritical. Dahil wala itong silbi, wala itong magiging pakinabang. Letter D, it must be purposeful and voluntary and cheerful. Kaya pag may pag-offering, may may pagkakaloob, dapat po may pagsasakripisyo, at ang pagsasakripisyong ito dapat po ay purposefully, voluntary, and cheerfully. Hindi nabibigatan, hindi na uobliga. 2 Corinthians 9:7, each one must do just as he has purposed in his heart. It must be purposeful. Purpose in his heart. Not grudgingly, not under compulsion, because God loves a cheerful giver. Your sacrifices must be done that way. Amen? Sa Acts chapter 5, do you remember Ananias and Sapphira? The example of this couple?
Sacrifice rejected and they were executed. Because hindi ito totoo. Ito ay puno ng kasinungalingan at puno ng kabigatan. Nung nalaman nila na ang pagbebentahan ng lupa nila ay medyo may presyo, may halaga, hindi nila ibinigay sa iglesia ang bagay na ipinangako nila sa Diyos. Tandaan po ninyo, lahat ng sakripisyong gagawin natin dapat purposeful, voluntary, and cheerful. Letter F o letter E must be designed to please God rather than to impress men. Lahat ng gagawin natin, pagsasakripisyo, pagkakaloob, dapat po ginagawa natin sa disenyong mabigyang kaluguran ang Diyos. Kaya nga po, bannering slogan ng mga Reformed Church, Soli Deo Gloria, na ang lahat ng ginagawa namin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat po ganun tayong mga mananampalataya. Whether we eat, whether we drink, whatever we may do, let us do it for the glory of God. Amen? And even our sacrifices. Matthew 6:1, anong sabi ng Bible? Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Ano bang context niyang Matthew chapter 6? Sa Matthew chapter 6, binabanggit diyan ng pagkakaloob, giving. Binabanggit diyan ng prayer. Binabanggit diyan ng fasting. Tatlong mabubuting bagay, pero ginagawa ng mga tao ng may pagpapaimbabaw. Nananalangin, nakatayo sa panulukang daan. Ano sabi ng Diyos? Nako, magsipaso kayo sa silid, doon kayo manalangin. Nagbibigay, kinakalembang pa. Yung bang winawalwal pang ganun yung kanilang offering para makita ng karamihan. Alam niyo po mga kapatid, ngayon hindi mo na nga malaman yung mga offering ng tao kung talagang pagtulong o pagdamay. Minsan ginagawa na lang para sa views, para sa content. Minsan may tutulong sa'yo pero may nakatutok na camera sa likod nun. Para content. Pero ano sabi? Pag nalaman ng kanan yung ginawa ng kaliwa, bayad ka na. Wala nang silbi yung ginawa mong pagtulong, pagkakaloob at pagdamay. Pag-aayuno, nag-aayuno. Naglalagay ng sako, naglalagay ng langis, ng uling sa ulo. Ipinapagsabi pa. Hindi ako, fasting ako ngayon eh. Ang sabi, ang fasting, walang nakakaalam dapat eh. It is between you and the Lord. It is also the same with prayer. It is between you and the Lord. It is also the same with your giving. It is between you and the Lord. Pero itong tatlong bagay na ito ay ginagawa ng taong ipinapangalandakan to impress men. Mga kapatid, hindi naman madaling magbigay. Hindi naman madaling mag-fasting. Hindi rin naman madaling manalangin. In fact, kung madaling manalangin, yung mga alagad, sinaway ng Panginoon, 1 oras lang hinihingi ni Lord, hindi pa maibigay. Hindi ho madaling mag-pray. Pero, kung gagawin mo ang pagsasakripisyo na binabanggit sa Matthew chapter 6 about praying, about giving, and about fasting, it should be designed to please God and not to impress men. Gawin natin ito sa pagitan natin at ng Diyos. Anumang ibibigay nating pagdamay, anumang itutulong natin, anumang ibibigay natin, it must be designed to please God. Amen? Rather than to impress men. Letter F. It must be from a motivation of thanksgiving rather than trying to earn God's favor. Tandaan po ninyo, nang inutusan ng Diyos si Abraham para ihandog si Isaac, hindi po nasa isipan ni Abraham na sige, bibigay ko tong anak kong to. Pag binigay ko to bibigyan pa ako ni Lord ng mas marami, baka bigyan pa ako ng babae, ng 2 anak na lalaki, etc., etc. No.
The motivation of Abraham in offering his son is faith and thanksgiving to the Lord. Diyos ang nagbigay, Diyos ang magbabawi. At sa pagkakataong yon, hinihingi ng Diyos. Sino siya para hindi ibigay ang galing din naman sa Diyos? Kapag ganun ang pananaw natin sa lahat ng mga bagay na meron tayo, matututunan nating magsakripisyo. Pero lahat ng bagay kapag kinilala mo na sa'yo, na bunga ng effort mo, na ikaw ang dahilan, hindi mo mararanasan sa buhay mo ang magsakripisyo. Amen? Psalms 50 verse 4, ano sabi ng salmista? Offer to God sacrifice of thanksgiving and pay your vows to the Most High. Psalms 50 verse 23, He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, saith the Lord. And Hebrews 13:15, through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that give thanks to His name. Napakahalaga mga kapatid, na ang ating mga pagsasakripisyo ay motivated by thanksgiving. Lord, bibigay ko to sa iyo kasi nagpapasalamat ako eh. Hindi yung bigat na bigat kang ibigay sa Panginoon kasi sabi mo, Lord, pinaghirapan ko to eh. No? Huwag ganon, kapatid. Anumang meron tayo sa buhay at maggagawad tayo sa Diyos ng sakripisyo, the motivation should be thanksgiving. Amen? Now, how precious should our sacrifice or sacrifices? Gaano kahalaga dapat ang ating mga pagsasakripisyo? Nabanggit ko na po kanina si Abraham. Palagay ninyo, gaano kahalaga kay Abraham si Isaac? Meron pa ba siyang ibang anak? Wala. Ibinigay si Isaac bilang anak ni Abraham in his old days. Matanda na siya, yung kanyang asawa, matanda na rin. Past bearing or rearing age. Pero, hiningi ito ng Diyos eh. Genesis 22:2. Take now your son, your only son, whom you loved. Andyan po mga kapatid, ipinakita kung gaano kahalaga ang sacrifice na ito. Son, there is a relationship. Hindi servant ang hiningi. Hindi isang alipin. Hindi isang alagang hayop. Kung hindi anak. Laman ng kanyang laman. Dugo ng kanyang dugo. DNA ng kanyang DNA. Take now, not tomorrow, not later. Now. Take now your son, your only son. Meron pa bang iba? Kung dalawa yon, okay lang, bigay isa. Pero your only son. At hindi basta anak, kundi whom you love. Tanong, may anak pa bang iba si Abraham? Maliban kay Isaac? Yes. May anak siya kay Hagar. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, kung titingnan po ninyo, inihingi ng Diyos ito. At ito po ang nais ng Diyos. The only Son whom He loved. And what God requires is an offering of the Son as a burnt offering. So anong ginawa ni Abraham? Sinunod niya ang Diyos. That is a sacrifice. And that is how precious should our sacrifices.
Mga kapatid, babalik ko yung tanong kanina. Ano na yung biggest sacrifice? Most precious sacrifice na naibigay natin sa Diyos. Now, ikaw na Kristiyano, ikaw na mananampalataya, alam mo naman siguro ang John 3:16, hindi ba? Na dahil sa pag-ibig niya sa iyo, ikaw na mananampalataya, binigay niya sa iyo si Jesus at nanampalataya ka sa anak ng ating Diyos, kay Jesus. At dahil doon, hindi ka na mapapahamak. At dahil doon, may buhay ka na walang hanggan. Tanong, yung sacrifice ba ng Ama, mumurahin? No. It was a precious sacrifice. And it was given to you, to us, the church, the sheep, the Christians, the chosen, the elect of God. Di po ba? Wala tayong dapat sabihin kundi Amen and Soli Deo Gloria. 1 Peter 1, ano po ang sabi? Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold. Sa mundong ito, wala nang mahalaga kundi yan silver, gold, money. Pero ano sabi ng Bible? Those are futile way of life inherited from your forefathers. But you were redeemed by a precious blood of the Lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. Look how precious it is. Hindi tayo ni-redeem ng perishable. Hindi tayo tinubos ng mga bagay na material. Hindi tayo tinubos ng mga bagay na nakokonsume at naglalaho. Tinubos tayo ng napakahalagang dugo ng ating tagapagligtas. Tandaan po ninyo mga kapatid, kung sa ating mga magulang wala tayong minanak kung hindi kasalanan na madadala natin pagkatapos ng kamatayan. Minsan nga tatanungin nyo ano ba namana ko sa magulang ko? Kung nakamana ka man ang lupa, kayamanan, hindi mo madadala yan. Ano ipamamana mo sa mga anak mo? Kung may pamamana ka man, bahay, sasakyan, hindi nila madadala yan. Ano lang ang pwede nating ipamana at namana na ating madadala? Kasalanan. Dahil yung kasalanan, minana talaga natin yan. At kung hindi ka kabilang sa pinili ng Diyos para sa kaluwalhatian at para makilala ang kanyang bugtong na anak, dala-dala mo yan hanggang sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil iyon ang magbubulid sa iyo ron. Sabi nga, if you want to know what you inherited from your parents when you entered into this world, the only thing we inherited is total depravity. The futile way of life. At dahil doon, nangangailangan lang tayo ng katubusan. Yung ating total depravity, nangangailangan ng katubusan. At kung hindi kikilos ang Diyos para tubusin tayo sa kalagayang yon, yung minana nating kasalanan, dadalahin natin yon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero sa inyo, sa atin, sa mga nanampalataya, sa pinagkalooban ng pagkakataong makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, salamat. Salamat. Dahil tinanggal na ang ating mga kasalanan, sa harapan ng Diyos, dineclare tayong matuwid, pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon at tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sapagkat ang iyong ibinigay na sakripisyo hindi pilay na tupa, hindi makasalanang nilalang, sapagkat kung iyon, hindi kami magkakaroon ng katubusan. What you gave is a perfect sacrifice. You gave a perfect sacrifice, precious, unperishable, no other than but our Lord Jesus Christ. And to that, thank you, Father. Amen?
Minsan ito malungkot pag tayo magkakaloob lahat na lang ng pwede nating hindi na nagagamit, hindi na natin kailangan, tira-tirahan, yun ang ating mga ibinibigay sa Diyos. Narinig nga natin minsan, anak, hindi ka naman magaling sa math, huwag ka na lang mag-engineering, mag-pastor ka na lang. Pag hindi magaling sa math, mag-pastor na lang. Pag hindi mahusay, mag-pastor na lang. Yung mga kawawa naman kami mga pastor. Parang kapag pastor tira-tirahan. Yung mga hindi na lang nagkaroon ng opportunity maging engineer. Yun na lang hindi nagkaroon ng opportunity maging doktor. Yung hindi nagkaroon ng opportunity makapili ng magandang kurso. Ang mga nagpastor na lang. Hindi po ganon. Kasi po naniniwala tayo. Ang pastoral ministry is a calling. At hindi lahat tinatawag magpastor. Kaya pag may pastor ang buhay ninyo at mayroong pastor na nangunguna sa inyo, pasalamatan nyo rin. Kasi po, hindi po natatakasan yan At yung ibang mga pastor na nagpipilit tumakas nga po sa ministeryo, na hindi naman magagawa, at nandyan at nagtuturo sa inyo at nagsasakripisyo para sa inyo, pasalamatan nyo rin po sila. Kasi po talagang calling ang pagpapastor. Amen? So, yan po yung isa sa bagay na nakita natin na napaka-precious dapat ng sacrifice natin at gawin nating precious kasi precious din naman ang sacrifice ng Diyos para sa atin. And if we are going to look at the sacrifices of people in the scripture, makikita natin na talagang they offered a precious sacrifice. Pangatlo, yan. Deuteronomy 15:21, but if it has any defect such as lameness or blindness or any serious defect, you shall not sacrifice it to the Lord your God. Hindi dapat tayo nagbibigay daw ng mga ganyang klase ng sacrifice Sa 17:1 ng Deuteronomy, do not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep that has any defect or flaw in it, for that would be detestable to Him. Kaya pag magbibigay tayo sa Panginoon, bigyan na natin pinakamaganda para sa Kanya. Bilang bunga ng ating pasasalamat. At wag yung mga leftover. Kung ano yung ma-expired, yun ang ibibigay natin kay Lord. Kung ano yung mga hindi natin ginagamit, wag ganon. Ito po. Tandaan po natin na hindi nagiging kaluguran sa Diyos yung ating sakripisyo pag ganon. Ayan. So, do we offer up our children to God in sacrifice so that He can use them according to His will? Gaya ni Hannah, Si Hannah, binigay si Samuel, binigay sa temple para palakihin ni Eli at maging propeta. And we know na isa sa pinaka-dakilang propeta ng Scripture, that surpassed generations of kings, yun ay walang iba kundi si Samuel. Amen? Pangatlo, how costly should our sacrifice? Kanina, how precious. Ang tanong, ngayon, how costly? Gaano kahalaga? Gaano ang presyo? Minsan, ito yung mga problema. Kapag tayo nag-budget, una sa ating budget, mga bayarin, bills. Tapos, pag medyo sumobra na doon sa bills, savings. Ayan. Pag sumobra pa rin doon sa savings, gala, pasyal. Ayan. Yung mga wants na. Pag meron pang natirang konti, yun na yun. Kay Lord, offering. Be honest. Napakadalang siguro ng tao na bago simula ng kanyang bills, na simula ng kanyang gastusin, na simula ng lahat ng kanyang bibilin, uunahin muna niyang ibigay yung para sa Diyos. Meron bang ganyan? Meron bang ganong tao, pastor? Mga kapatid, siguro nga po madalang na sa ganon. Sa panahon natin ngayon, ang ganong mga tao. Pero that is what is required. At sa Bible, ino-honor ito ng Diyos. Tingnan niyo po ang John chapter 12, 1-8. Kasaysayan to ni Mary. Sabi po dyan, si Mary and the bottle of her ointment.
6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him. There Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at table. Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard. Ayun po yung description ng kaloob na ito eh. A pound of expensive ointment made from pure nard. And anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, "Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Jesus said, "Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me." Now, is Jesus worth it? I would like to ask that question. Is Jesus worth it? You should offer up something worth the Lord. At dito po nakita ni Mary how precious, how precious the Lord was to him or to her. So she offered an expensive ointment for the Lord. Para sa iba, ito'y pag-aaksaya. Para sa iba, ito ay hindi dapat ginawa. Pero ito kasi yung sukat ni Mary ng ating Panginoon. Kaya sa sukat ng kanyang panukat na ginawa para sa Panginoon, doon niya rin ibinigay ang kanyang pagsasakripisyo. Sabi nga po sa ibang mga translation ng Bible, yung pinatawad ng malaki ay magsasakripisyo ng mas malaki. Yung pinatawad ng kaunti ay magsasakripisyo ng kaunti. Kaya dito po mga kapatid, the question is, how costly should our sacrifices? Depende na po yan sa inyong pananaw. Depende na po yan kung gaano nyo tinitingnan ang ginawaring pagsasakripisyo ni Jesus sa inyong mga buhay. Pangapat, how heroic should our sacrifice? Gaano kaya ka-heroic yung sakripisyo na nagawa natin? Meron na bang nakapagbigay ng buhay para sa Diyos? Nahanda tayong mamatay para sa Diyos? Nahanda nating iharang ang ating mga sarili para sa Diyos? I would like to cite the example of David's men. Yung mga sundalo ni Haring David. Sa 2 Samuel, chapter 23, verse 16. Ang sabi diyan, "So the 3 mighty men broke through the camp of Philistines, and they drew water from the well of Bethlehem, which was by the gate, and they took water and brought it to David." Look at the sacrifices. The consecration of the sacrifices of these men. Para lang mapainom nila yung kanilang hari. Kailangan nilang lusubin ang kampo ng mga Pilisteo. Sumalok ng tubig doon sa balon para mapainom si David. Look how heroic those sacrifices. Na alam nila na pag nahuli sila doon, patay. Pero gagawin nila yon para sa kanilang hari. So, ano sabi? 2 Samuel 23, "Nevertheless, he would not drink it." Nung nakita ito ni David, sa 2 Samuel 23, 13 to 17, hindi nagawa ni David na inumin yun eh. Anong ginawa ni David? Ibinuhos niya sa lupa. He poured it out to the Lord and he said,
Be it far from me, O Lord, that I should do this. Shall I drink the blood of the men who went in jeopardy of their lives? Sabi ni David, hindi ko kayang inumin ito, Lord. Para sa iyo to. Kaya kung titingnan po natin, heroes emerge in times of crisis. Alam niyo po, nung panahon ng pandemic, doon ko bilang pastor, nakita kung sino ang mga member ng church na natutong magsakripisyo. Doon sa panahon ng pandemic, nakita ko kung sino yung mas nagmamahal sa Diyos. Kung sino yung talagang handang sumuporta sa gawain ng Panginoon. Nakita ko yung mga miyembro na may willingness to give to the ministry of the church. Dati po, ayoko nung direct deposit. Ayoko po nung e-transfer. Kasi po, di ba, ang sarap yung dinadala mo sa templo, yung offering mo. Pero natutunan ko rin pong tanggapin yung katotohanan na pwede naman talaga, ito na yung way of offering to the Lord. Na at least doon, ngayon pa lang, pag sweldo ko, pwede ko nang i-direct, i-transfer sa simbahan yung akin pong kaloob, yung aking tithes. Nakita ko po, mas effective nga po pala yung ganun. At makikita nyo yung mga kapatiran na sa kabila ng hindi nila magawang magpunta sa church because of the pandemic, hindi nila nalimutan yung kanilang sakripisyong dapat ibigay. Dahil alam nila, nangangailangan ang simbahan. Hindi lang dito sa Canada, kundi maging sa Pilipinas. Heroes emerge in times of crisis. Heroes emerge when others fear and fail. Heroes have been prepared and predisposed to this heroism by their way of life. Heroes are not frightened by the odds which appear stacked against them. Heroes are willing to die if needed. Heroes work and train very hard, but in the end, they look to God for the victory. Heroes take their duties and responsibilities seriously. Heroes go above and beyond the call of duty out of faith, loyalty, and love. Heroes emerge where heroism is modeled, valued, and rewarded. Heroes are those who have the courage to identify themselves with God's anointed. Those are what we considered heroes. Amen? Now, how difficult should our sacrifice? Alam natin, kapag hindi mahirap, hindi sakripisyo. Kaya nga sakripisyo kasi mahirap hindi po ba? And on this note, I would like to consider the example of Noah. Look at the worship and sacrifices of Noah. 120 years na itinayo niya ang arko, na ang mga tao walang naniniwala, na ang mga tao tinatawag siyang baliw, na ang mga tao nagsasabing hindi niya ito matatapos. But Hebrews 11 says, by faith, in reverence, prepared an ark. 1 Peter 3:20, when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. 2 Peter 2:5, but preserve Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Amen? Makikita po natin na Noah sacrifices a lot. And it was not an easy sacrifice. It is a difficult sacrifice. The last is, how great is our sacrifice? Alam niyo po ang sukatan nito, completeness, totality of the sacrifice. It should be complete. The greatness of our sacrifice is measured by its completeness and totality. And one example that I would like to choose is the widow's mite. The widow donating her last coin in Mark chapter 12, 41 to 44. This poor widow put
in more than all the contributions of the treasury. For they all put in out of their surplus, but the woman out of her poverty put in all she owned, all she had to live on. Amen? Philippians 2:17, but even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of faith, I am glad and rejoice with you all. It was the Apostle Paul who offered also even his life as a drink offering, being a sacrifice of his service. Amen? Tandaan ninyo, we cannot compartmentalize worship or spiritual sacrifice of faith. Our entire life must be part of our dedicated sacrifice to the Lord. Kagaya ng binabanggit po sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. Ito ang ating karapat-dapat na pagsamba. Hebrews chapter 12, 1 and 2, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every weight, every encumbrance, and the sins which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, the Father. Amen? Mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. Ito po ang mga paalala sa atin na we should do our sacrifices not in accordance to the strength of our flesh, but in accordance to what God the Father desires. How valuable is your spiritual sacrifice? Pagpalain tayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.